again, magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. This time po, ang ating pong pag-aaral today is pagpapatuloy po ng ating series na inaaral about the power of the King, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, nung una po, nakita natin yung kanyang power over sickness. Natalakay po natin yan. Yung pinagaling po niya yung leperman. Second ay yung kanyang power over storm. Nakita natin kung paano niya inutusan na tumigil yung malakas na ulan dahil doon may bagyo. At yung mga naglalaki ang alon na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay tumahimik. Okay? At nakita rin po natin yung kanyang power to direct the harvesters. Okay? Kung saan ay pinapakita niya na it's time for the harvesters to harvest. Okay? So, isabihin, napakarami na pong kailangang harvest. Okay? And this time po, ngayong araw na to ang ating pong tatalakayin about power to see our potentials. Okay? Power to see our potential. So, ito po yung pang-apat, okay, na power ipapakita sa atin ng ating Panginoon kung paano po niya nakikita ang isang bagay na hindi po natin nakikita. Okay? May mga bagay na hindi po nakikita sa isang tao, pero ang Diyos ay meron po siyang nakikita. Okay? So minsan tayo po ay minsan ang judgment po natin kasi is nakikita lang natin doon sa outside appearance. But si Lord po, nakikita niya in and out. Kaya sabi ko nga po kanina, may mga potential ang bawat isa na hindi nakikita ng tao, but ang Diyos po nakikita niya. Okay? So yan po yung, dyan po iikot o dyan po iinog yung ating pagtatalakay today. And what is potential, by the way? So, meron ba dyan sa slide na yan, yung potential? So, dito po, makita natin, ang ibig sabihin po ng salitang potential is having or showing the capacity to become or develop into something in the future. Second is, ang potential daw po is qualities or abilities that may be developed and lead the future success or usefulness. And other word other word similar to potential is possible. Okay? Pwedeng mangyari. So, ibig sabihin, pwedeng maganap, pwedeng mangyari. At pwedeng lumabas. Pwedeng ma-develop. So, yan po ibig sabihin ng salitang potential. Now, before that, tingnan po natin. Okay? So, naganap po ang pangyayaring ito. Ito pong ating teksto, by the way, basahin po muna natin. Tingnan po muna natin yung Matthew chapter 9. Sabi po rito, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at a tax office. Ginamit po rito tax office at sa ibang version po is tax booth. Okay? And he said to him, follow me. So he arose and followed him. Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? When Jesus heard that, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Purin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Now, dito po sa ating teksto, Matthew tells us, okay? Siya po yung nagsasalita rito. Matthew tells us
this happened as Jesus went on from there. Sabi po dito, went on from there. In other words, he is demonstrating his power and authority. Okay? Yan po yung ibig sabihin yan. To see our potential by calling the sinners to follow Him. In other words, ito po ay isang eksena na kung saan ang Panginoon ay gumawa ng pagtawag sa isang tao. Na kung saan, kung ikaw ang masusunod, ay hindi mo siya papansinin. Okay? Hindi mo siya tatawagin. Why? Because mamaya po makikita natin kung bakit ganun po yung aking sinabi na kung ikaw ang masusunod, hindi mo gagawin na tawagin si Matthew. Okay? But here, makikita po natin na dito ay gumawa po ng isang hakbang ang ating Panginoong Jesucristo upang si Matthew ay tawagin. The first sinner he sees. Okay? The first sinners na nakita po ng ating Panginoong Jesucristo none other than si Matthew, the writer of this gospel, also known as Levi. Okay? So, other name of Matthew is Levi. Okay? He is writing about himself. Dito po sa kwentong ito, he is writing about himself, about his own call to follow Jesus. And sa ating po pagpapatuloy, there are important things we can learn dito po sa buhay niya, sa pagtawag ng Panginoong Jesucristo sa kanya. As verse 9 says, ang sabi po ng verse 9, as Jesus passed on from here, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, follow me. Okay? So yun po yung salita na winigkas ng ating Panginoon sa kanya. Sumunod ka sa akin. Now, tingnan natin, ano po ibig sabihin ng salitang yan ng Panginoon kay Matthew dito sa verse 9? And he said to him, follow me. Okay? Sabihin, makikita po natin, unang-una, makikita natin dyan, Jesus calls you as you are. Okay? Jesus calls you as you are. Yan po yung unang-unang makikita natin na doon po sa salitang binitiwan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin dyan po, sa verse 9 na yan, some important things you can learn in the life of Matthew. Number 1 is, Jesus calls you as you are. Okay? Ang pagtawag ng Panginoon ay impronto. Okay? Si Matthew po, again, tingnan po natin yung background ni Matthew. Si Matthew po was an unlikely person for Jesus. Okay? Na para tawagin niya, para bigyan niya ng attention, para bigyan niya ng pansin. Because he was a tax collector. Okay? Alam naman po natin ang ibig sabihin ng tax collector. Okay? Ito ay isang trabaho na kung saan sa mga panahon na yun ay kinaiinisan ng napakaraming tao. Okay? Yan yung trabaho na isang klase ng trabaho ng panahon nila na lahat ng tao ay inis o nagagalit sa kanila. Okay? Because he worked with the Roman government, bukod sa pagiging tax collector, siya ay nagtatrabaho sa Roman government to collect taxes from his own people, sa mga Hudyo. Okay? In other words, siya ay tinalaga ng Roman government para mangolekta ng buwis ng tax sa kapwa niya Hudyo. Okay? Grabe. And in verse 9 says, he was sitting at the tax collector booth. Okay? Most likely, siguro parang, nakakita na ba kayo pag pumapasok tayo ng toll gate? Na pumapasok tayo ng subdivision, may mga toll gate, di ba? May mga toll fee. 10-10, in and out. So, merong ganung mga subdivisions. And even sa NLEX, sa SLEX, so merong mga
toll fee, toll gate na pagdaan mo, ay magbayad ka. So, ganun po yung trabaho ni Matthew. Nakapwesto siya sa isang lugar na kung saan yung lugar na yun ay national highway na dinadaanan ng lahat ng mga merchants, lahat ng mga ngalakal, ng mga Hudyo. Na lahat ng dumadaan doon ay kailangan mong magbigay ng tarifa. Kailangan magbigay ng tax. Okay? Pwersahan. So, walang pinapalampas. Sabi ko nga po kanina, yung mga Hudyo, galit na galit po siya. Galit na galit po sila sa kanya as a tax collector. Okay? Because, unang-una, sabi ko nga po na, they work for the Roman government. Okay? Nagtatrabaho sila doon sa Roman government na kung saan sila po ay kinongkered. Okay? Yung mga panahon sila po ay conquered, sila po ay under control ng mga Roman government. Ng Roman government. At wala silang kakayahan na magreklamo. Okay? So, kailangan nilang sumunod anuman yung patakaran o ipinag-uutos ng gobyerno ng Roma. At ano pa, the thing na kailangan nilang sundin is yung pagbibigay ng tax. Pangalawa, ang mga tax collector at that time, they were not honest. Hindi po sila honest. Often, they collected more taxes than necessary. Sobra-sobra, lagpas-lagpas yung kanilang ginagawang pangungulekta. And the Roman, kahit na nag-set na ng amount, exact amount, or ng tax na babayaran ang Roman government, still, they allowed the tax collector to charge more than the minimum. Sabihin, nagpapatong sila. Okay? May mga patong. Kaya ganun lang po yung galit ng mga tao kay Mateo sa mga tax collector. Now, tingnan natin. Halimbawa, kung ikaw isang coach sa isang koponan, halimbawa sa basketball team, kung ikaw isang coach, isang kagaya ba ni Matthew ang iyong tatawagin? Ang iyong isasama sa team mo? Or kung ikaw ay bubuo ng isang team na isang grupo kayo na gustong maggumawa ng mabuti. Gustong gumawa ng tama. Okay? Ikaw ba ay gagawa ka ba ng hakbang para si Mateo ay iyong tawagin, para si Mateo ay iyong isama doon sa iyong team? Maybe siguro hindi po natin kukunin, di ba? Kung tayo yung coach, kung tayo yung mamimili, kung tayo yung tatawag. Because yung reputation po ni Matthew ay napaka hindi maganda. At pwede kang madamay o pwedeng madamay ang team, ang kupunan kung isasama mo siya. Because ang mga tao ay galit na galit sa kanya. In other words, kung siya isasama mo sa team mo, ay walang magandang ma-accomplish ang iyong team mo because ang tao hindi maniniwala. Ang tao ay magagalit at damay lahat ng kasama. That's why, so hindi mo na naisin na siya ay tawagin, hindi mo na naisin na siya isama. Hindi mo na naisin na siya ay makasama. Nang sa ganun, makaiwas ka sa galit ng tao. But makikita po natin dito, siya po ay tinawag ng Panginoon. Iba ang pananaw ng Panginoon. Iba ang kanyang pamantayan. Jesus still called him because may nakikita si Jesus kay Matthew na hindi po natin nakikita. Sabi ko nga po kanina. Diba? Ang nakikita lang natin kay Matthew is siya ay kinainisan ng maraming tao dahil sa kanyang trabaho. Dahil sa kanyang pagiging hindi honest sa trabaho. Dahil sa kanyang pagnanakaw sa pera. Dahil sa kanyang pagpapatong ng sobra-sobra sa minimum na collection. Okay? So, but si Jesus Christ, hindi yun ang kanyang nakikita kay Matthew. Meron siyang nakikitang kakaiba sa buhay ni Mateo.
That's why he called him. Okay? And take note po, nung tawagin po ng Panginoon si Matthew, when Jesus called him, he was sitting right there at the tax collector's booth. Okay? Nandun po siya mismo dun sa lugar na kung saan ay ginagawa niya yung kanyang trabaho. Sitting doon sa collector's booth. Ito pong sabihin, si Jesus Christ, hindi na niya inantay pa na si Matthew na baguhin yung kanyang sarili. Saka ko na lang tatawagin pagka okay na siya, pagka ayos na yung buhay niya, pagka nagbago na siya. So, saka ko na lang siya isasama sa aking team pagka okay na siya, pag hindi na inis ng tao sa kanya. So, ang Panginoon po hindi po ganun. Sabi po dito, Jesus called him when he was sitting right there at the tax collector's booth. Ibig sabihin, si Matthew didn't need to have, hindi niya na kailangan ayusin pa o baguhin pa yung kanyang sarili para siya tawagin ng Panginoon. Hindi niya kailangan magpakita pa ng kabutihan, magpakita pa ng magandang buhay o magandang asal para siya ay ibilang ng Diyos sa kanyang team, para siya ay tawagin ng Panginoon. Jesus called him while he is still sitting doon sa collector's booth. He doesn't wait for Matthew to change first. Okay? Hindi niya na inantay na magbago muna si Matthew. Madalas kasi naririnig natin sa mga tao pag tayo po ay nagsishare ng Word of God. Okay? Experience ko po to. Pag nagsishare tayo ng Word of God, sinasabi ng mga tao, saka na lang ayusin ko muna yung buhay ko. Okay? Saka ko na lang tanggapin si Christ, itama ko muna yung buhay ko. Okay? May mga ganung salita, maraming alibay. Okay? Maraming pasakali. Madalas sa pagtawag ng Panginoon, madalas sa pag-share natin ng Word of God, madalas na-encounter natin, sinasabi ng mga tao, saka na lang, ayusin ko muna yung buhay ko. Saka na lang, marami pa akong dapat itama sa buhay ko. Alam niyo po, tayo po, wala tayong kakayahan na itama yung buhay natin. Wala tayong kakayahan na ayusin yung buhay natin. Wala tayong kakayahan na mabago yung buhay natin. Bukod tanging ang Panginoon Jesus lamang ang may kakayahan at tayo ay baguhin. That's why He is calling us. Tinatawag niya tayo. As it is. Kung ano tayo o sino tayo. Okay? Doon niya tayo tinatawag. Hindi doon sa punto na tayo ay okay. Hindi doon sa punto na tayo ay nasa maayos na buhay o kalagayan. Tinatawag tayo ng Panginoon doon sa punto na tayo ay nandoon sa lugar na kung saan hindi maganda, hindi tama. At pinapakita ng Panginoon na, again, kung sa sarili lang natin, kung tayo lamang ang maggagawa ng pagbabago sa buhay natin, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, yung buhay natin. Only Jesus Christ can change our lives. Okay? Siya lamang. Kaya nga tinatawag niya tayo eh. Kaya nga tinatawag niya yung mga tao. Atisis. Okay? Gaya na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kay Mateo. He calls him as he is. Nakaupo, naniningil doon sa collector's booth. Okay? At ganoon din po lahat ang ginawa niya doon sa lahat ng mga tagasunod niya. Sa atin lahat. He doesn't wait for us to clean up our act. Okay? Hindi nag-aantay. Hindi ganun ang pamantayan ng Panginoon. Hindi ganun ang style ng ating Panginoon. He calls us as we are. Okay? He calls us as we are. Okay? Sabi nga doon sa Romans chapter 5 verse 8. Ano pang sabi ng Romans 5:8? But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners,
Christ died for us. Okay? While we were still sinners. Okay? Hindi niya na inantay na mabago pa tayo. Hindi na inantay na makawala tayo sa kasalanan. Hindi niya inantay na makaalis tayo doon sa putikan, doon sa kadiliman. He calls us as we are. Gaya na ginawa niyang pagtawag kay Matthew. Okay? Kaya mga kapatid, makikita natin dito sa unang lesson, puntos na makikita natin dito about the life, about the story of the life of Matthew. He calls us as we are. Tinatawag niya tayo o tinatawag niya ang tao doon en pronto. Doon sa kalagayang kailangan mo ng Panginoon. Okay? He calls you as you are. Pangalawa po, nakita natin, second important things, He calls you to follow Him. Okay? Tinatawag niya tayo para sumunod sa Kanya. Yan po yung salitang, ito po yung salitang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Matthew habang siya po ay nandoon, nakaupo, naniningil ng tax. Sabi po niya doon sa verse 9, part B, sumunod ka sa akin. Yes. And he said to him, follow me. Sumunod ka sa akin. Alam niyo po, anong ginawa ni Matthew? So he arose and followed him. Yan po yung nakita natin yan. He got up. Okay? Tumayo siya. Okay? Agad, immediately. Hindi na siya nag-isip. Okay? Hindi na siya nagmuni-muni pa. Kundi nakita natin dyan. Okay? So he arose and followed him. Immediately, agad-agad, siya ay tumayo, iniwanan yung kanyang trabaho at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Iniwan po niya yung lugar na yun, iniwan po niya yung trabaho, iniwan po niya yung booth. Okay? Everything. He left everything. Yung kanyang trabaho, yung pinagmumulan ng kanyang kayamanan, okay? Pinagmumulan ng kanyang wealth, iniwanan po niya yun. Kasi nga po, dahil sa trabaho niya, yumaman siya ng gusto dyan. Naging mayaman po si Mateo dahil sa trabaho na yun na pangungulekta ng buwis. And sabi rito, he left it. Agad-agad. He arose and followed him. Okay? Walang isip, walang agam-agam na iniwan niya yung trabaho niya na nagbibigay ng yaman sa kanya. A lucrative career na iniwan ni Mateo alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? He left his life of sin. He left his life of stealing. Okay? He left all this and more in order to follow Jesus. Yan po yung kanyang ginawa. Sometimes po, sa mga decision making na kagaya nito, pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, it requires difficult and painful choices. Okay? Isabihin, ito po isang napakalaking decision na gagawin mo sa buhay mo. Yung susundin mo yung pagtawag ng Panginoon sa buhay mo. Kaya po ng decision na ginawa ni Mateo dito, makita natin, it's a painful decision. Okay? It is a serious decision na ginawa po niya na iwanan yung kanyang trabaho na napakaganda na nagbibigay, na nag-aakyat ng limpak-limpak na salapi sa buhay niya. And makikita po natin sa buhay po ni Mateo, he had a clear idea of how much
it will cost him, how much it could cost in following Jesus Christ. Yet, nakita po natin ito, he did not hesitate. He left his tax collecting foot. Okay? In other words, hindi po niya pinaginayangan yung iniwanan niya. Kahit na ito po ay nangangahulugan ng pagkakaroon niya ng unemployment. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang kita. Yung ibang kasama ni Jesus Christ, yung ibang mga alagad niya, there was always fishing. In other words, ibig sabihin, ano man yung mangyari, okay? Pwede silang bumalik sa pangingisda. Pwede silang bumalik sa dagat. But for Matthew, wala na po siyang babalikan. Okay? Wala na siyang collector's booth na pupuntahan. Because yung kanyang pagtalikod, yung kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, okay, there was no turning back. Wala na siyang babalikan pa. Because itinalaga niya sa sarili niya na nung siya'y tumayo at sumunod sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo, itinalaga sa sarili niya, wala na akong babalikan pa. Iiwanan ko na lahat ito. So in other words, makikita po natin, as the story of the life of Matthew, ito po ay isang napakalaking decision na kanyang ginawa sa buhay niya. But hindi po siya naginayang. Okay? Masaya po siya na sumunod. Masaya po siya na tinanggap yung pagtawag ng Panginoon sa buhay niya. Okay? So, meron po talata dito sa Bible, mababasa natin, particularly po dito sa Ephesians chapter 4. Pwede ba natin tingnan? Ephesians 4, 22 hanggang 24. Sabi niya dito, that you put off, sabihin, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ito po, ang talatang ito ay naganap po sa buhay ni Matthew. Okay? Tinanggal po niya, inalis po niya lahat. Yung buhay niya, okay? Yung former life niya, former conduct niya. Tinanggal po niya lahat yun. He put off. Yung buhay niya na corrupt, yung buhay niya na makasalanan. At pinalitan niya ito ng bago dahil sa kanyang ginawang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Napaganda po yung kanyang naging decision sa buhay. He made new. Okay? Binago niya, nabago yung buong pagkatao niya nung nag-decide siya tanggapin si Kristo. Nung nag-decide siyang tanggapin yung pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Our old way of life. Okay? Gaya ni Matthew. Yung old way of life natin. Okay? Nung bago natin makilala ang Panginoong Jesucristo, is completely in the past. Sabi po dito, sa talatang ito, Ephesians 4:22-24, yung buhay natin, our old way of life before na makilala natin siya, okay? It is completely in the past. And we should put it behind. Hindi na natin kailangan balikan pa. No turning back. Okay? Kaya nga po pananaw ni Matthew. Nung nag-decide po niyang iwanan ito, no turning back. Okay? Ganun din po tayo. Sinasabi ng Panginoon na no turning back. Nag-decide tayo na tanggapin si Christ. Nag-decide tayo na isuko yung buhay natin sa Kanya. Sinasabi ng Panginoon, no turning back. Okay? Nung tinanggap natin yung gift of salvation, it is a commitment
to isang desisyon na nagpapakita ng ating commitment sa ating Panginoon. Okay? That's why sabi rito, we must put on the new nature. Ilagay na natin yung bagong pagkatao natin. Ipakita na natin yung bagong pagkatao natin. Yung new nature natin. Head on to the new direction na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, andyan yung gabay ng Banal na Espiritu para ito po ay tuloy-tuloy po natin na marating, yung dapat nating marating as a new nature bilang bagong tao. Okay? Na nag-put off, na nagtanggal ng ating former life, former conduct. Praise God. Okay? Hindi lang po si Matthew ang binago ng Panginoon. Tayong lahat. Okay? Napakaraming tao ang tinawag at binago ng Panginoon. At kabilang po tayo doon. Kasama po tayo doon sa binago ng ating Panginoong Kristo. Si Matthew po, nung tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya, okay, ay nung tinawag siya, ganun din ang ginawang pagtawag sa atin ng Panginoon. God calls us to follow Him. Okay? Sabi ko nga po kanina, may nakikita si Lord sa Matthew na hindi natin nakikita. At the same time, may nakikita si Lord sa atin. That's why tinawag niya tayo. Okay? Kaya tayo nang tinawag ng Panginoon kasi meron siyang nakikita sa atin. At sana yung nakita ng Panginoon na yun ay lumabas, ma-develop. Yung potential na nakita ni Lord sa atin, sabi nga, di ba, sa definition nakita natin, ma-develop. Okay? Maging posible. Mangyari, maganap. Okay? May dahilan, may purpose ang ginawang pagtawag ng Panginoon because He sees potential in us. At dapat yung potential na yan ay ma-develop. Dapat yung potential na yan ay makita. Si God po, meron siyang napakagandang plano kay Matthew, kaya tinawag ito. Even us, He has a good plan in us. Kanya tayo tinawag. Kay Matthew, he saw an apostle hidden deep within this tax collector. Okay? Isang magnanakaw, isang traitor, ay nakita ni Jesus sa kanya. Nakita ni Jesus na itong tao na to na isang traitor, isang liar, isang magnanakaw. Nakita niya sa buhay ni Matthew na si Matthew ay siya ay ang gagawa ng isang sulat. Siya ay ang gagawa ng isang gospel dito sa New Testament. Okay? Imagine that. Si Matthew na isang tax collector, si Matthew na kinainisan ng tao, na siya pala yung gagawa, siya pala yung susulat, siya pala yung magkukwento sa atin about the gospel dito po sa New Testament. The first gospel of the New Testament, ang sumulat po nito na other than si Matthew po. At yun ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya nung siya ay tawagin. Okay? Hindi nakikita ng Panginoon yung pagiging tax collectors niya. Hindi nakikita ng Panginoon yung pagiging mandaraya niya. Okay? Ang nakita ng Panginoon sa kanya is siya ang susulat ng unang gospel dito sa New Testament. Okay? This man na everyone hated, Jesus saw one that masses would love. Okay? Nakikita ng Panginoon na itong taong ito, na siya ay mamahalin ng masa. Okay? Na siya ay tatanggapin ng masa. Grabe, di ba? Pero hindi natin nakikita yun. And only God can see that. Siya lamang bugutangin nakakita nun. Darating ang araw, na darating ang panahon na siya ay mamahalin ng masa. Okay? Because merong potential
na nakita ang Panginoon sa kanya. Potential na magsusulat ng unang gospel ng New Testament. Potential na siya ay mamahalin ng napakaraming tao. Yan po yung nangyari sa buhay po ni Matthew. Okay? He calls us as we are. Second, He calls us to follow Him. Tao mga kapatid, sa atin po nga, pagtatapos, tandaan po natin ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. Okay? He sees good possibilities in those people who hate the most. Okay? Meron po siyang nakikitang possibilities doon sa mga taong kinaiinisan ng mga tao. He loves the one we reject. Okay? Yan po ang Panginoon. He loves the one we reject. He sees good potential in prostitutes, sa mga nagbebenta at gumagamit ng drugs, sa mga sexually immoral, sa mga homosexuals, sa mga thieves, sa mga liars, sa mga atheists, sa mga communists, and sa tax collectors. Okay? Jesus loves them all. Walang itinatangi ang Diyos. Okay? Walang pinipili ang Diyos. Lahat ay tinatawag niya. Maging sino ka man, maging ano ka man. At sabi po rito, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao, anuman ang kalagayan nila sa buhay. Okay? Collector man yan, magnanakaw man yan, okay? Immoral man yan. So, ano man ang kanyang kalagayan, mahal na mahal ng Diyos. At ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga tao. He has a plan for every person. Okay? He has a plan for every sinners. Worst sinners. Si Saul nga, di ba? Sabi nga, I am the worst sinner. Sa lahat ng mga sinners, ako ang pinaka-worst. Pero ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Hindi nakita ng Diyos yung kanyang sin, yung kanyang kasalanan. Ang nakita ng Diyos sa kanya, siya ay magiging isang warrior, siya ay magiging isang worker, siya ay magiging isang evangelist, siya ay magiging isang general sa kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Even the worst sinners na alam natin ay merong nakikita ang Diyos na mabuti para sa Kanya. And He has the plans for those who have sinned to have little or no ability. Okay? Ano po siyang plano? Titingnan natin ang isang tao na walang abilidad ang taong ito, pero si Lord, nakikita niya, merong abilidad na nakikita si Lord para sa Kanya. Minsan din na-judge natin, ano itong tao na ito, walang mararating ang tao na ito. Walang yung mangyayaring maganda sa buhay ng taong ito. But si God, iba. Meron siyang magandang nakikita sa buhay ng tao, even doon sa mga taong walang mga abilidad sa buhay. Any person who will follow Christ makes a great decision. Okay? And alam na natin na mangyayari pag tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Nagkakaroon ng pag-renew ng ating spirit, ng ating mind. Okay? Nagkakaroon ng righteousness, nagkakaroon ng holiness sa buhay ng isang taong sumusunod o susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Natutugon sa kanyang pagtawag. The plans we have for ourselves are small. Napakaliit lang yung plano natin sa buhay natin. Sabi nga dito isa, it's too small, napakaliit lang compared sa plano ng Diyos para sa atin. Okay? The plan we have for ourselves is nothing compared to God's plan. Okay? Kaya po nang ginawa niya kay Matthew. Ang laki ng plano na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Matthew. Tingnan natin, 3 bagay. 3 things. Lesson from his lives. Bago po tayo magwakas.
Okay? Una, Jesus consistently accepted people from every level of society. Ito po yung unang-unang lesson makikita natin dyan sa buhay po ni Matthew. Jesus consistently accepted people from every level of society. Okay? Lahat welcome sa kanya. Lahat ay tinatawag niya. Wala siyang pinipili. Okay? Lahat ay tanggap sa kanya. Second, Matthew was given a new life. He's not only belong to a new group, he belonged to the Son of God. He was not just accepting a different way of life. He was now an accepted person and his God-given skill of record keeping. Okay? Keeping attention to detail were given new purpose when he followed Jesus Christ. Okay? Alam niyo po, nung hindi pa siya tinatawag ng ating Panginoong Kristo, ano ba trabaho niya? The only thing na meron siya, the only tool na hawak-hawak niya is yung kanyang ballpen. Okay? Lahat ng everyday na lakad niya, ay dala-dala niya yung kanyang ballpen. Why? Kasi nire-record niya lahat ng kinukolekta niya. Nire-record niya lahat ng amount na natatanggap niya. And even pati yung amount na napupunta sa bulsa niya, nire-record niya rin. Yung sa ballpen na dala-dala niya. And from the beginning, God made him a record keeper. So, nagbago. Naiba na yung kanyang ginagawa. Dati ang nire-record niya, puro pera. Now, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, nung siya po ay nag-decide na sumunod sa pagtawag ng Panginoon, iba na po yung nire-record niya. Siya na po yung naging, ang nire-record na po niya yung kaganapan na lahat ng nakikita niya at natututunan niya sa ating Panginoong Kristo. Okay? He made him a record keeper. Jesus called him, eventually allowed him to put his skills to their finest work. At what yung skill niya na pagre-record, pagsusulat, ito ay ginamit ng Panginoon para ma-record, maisulat lahat ng kaganapan sa istorya ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Okay? Other words is, dahil sa kanyang ginagawa na gano'n na pagre-record, the gospel that bears his name came as a result. Na isulat po ang Book of Matthew. Okay? Yun po yung nangyari. Okay? Sabi ko nga po kanina, may yung trabaho ni Matthew na magre-record ng pera, ang koleksyon, ay ginamit ito ng Panginoon para i-record lahat ng kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Kristo. And after nito ay may record, ginawa niya itong aklat. That aklat is the gospel that bears his name. Ang naging resulta, the Book of Matthew. And lastly, number 3. Pangatlo po. Yan. Having been accepted by Jesus, he immediately tried to bring others into contact with Jesus Christ. Okay? Alam niyo po yung ginawa ng Matthew, yung verse 10. Tingnan natin yung verse. Pakibasa na nga po natin itong verse 10. Okay? Tingnan natin yung verse 10. Ang ating teksto. So lang makita po natin yan. Sabi ng verse 10, now it happened as Jesus sat at the table in the house that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. So, ibig sabihin yan, right after na po siya po itawagin ni Jesus Christ at maranasan niya ang buhay na kasama ang ating Panginoong Kristo, ginawa po niya, gumawa po siya ng isang piging. Okay? Ibig sabihin ng piging, gumawa po siya ng isang pagtitipon. In other words, sa pagtitipon niya, in-invite niya lahat ng kanyang mga tax collectors. Okay? Inimbitahan niya lahat ng mga tax collectors na kasama niya, mga sinners, mga kaibigan niya, mga kilala niya. At pinapunta niya po doon sa kanyang tahanan kung saan siya po ay naganda ng pagkain.
At ang pinaka-importante sa lahat, sabi po dito, tinawag niya ang ating Panginoong Jesucristo para ipakilala niya sa kanyang mga kasamahan, mga kaibigan, mga tax collectors, mga classmates, mga ka-office mates. Okay? Napakaganda po yung kanyang ginawa. Okay? So in other words, yung kanyang naranasan sa buhay niya, yung kanyang na-experience sa buhay niya nung sumunod siya kay Lord Jesus Christ, okay? Hindi po siya nakontento doon. Gusto niya, lahat ng tao na kagaya niya ay maranasan din yung kanyang naranasan. Gusto niya lahat ng taong nakasama niya before ay ma-enjoy din nila yung na-enjoy niya ng mga oras na yon. That's why He made a feast at in-invite po niya lahat. Okay? At in-invite po niya si Jesus Christ para magsalita para sa kanila. Tayo po, nung tinawag po tayo ni Christ, ano po yung ginawa natin? Nung tayo po ay nag-decide na tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng ating buhay, ano po yung hakbang na ginawa natin? Ano ba tayong hakbang na ginawa para yung joy na naranasan natin, yung kaligtasan na tinanggap natin ay maipasa natin sa iba? Okay? Ilang beses na ba tayong gumawa ng hakbang para ito ay gawin? Nagawa na ba natin o hindi? Okay? Sana po itong mensahe na to, itong kaganapan na ito sa verse 10, gusto ko pong bigyan natin ng diin. Okay? Na si Matthew po, hindi po siya nakontento. Yehey, ligtas na ako. Yehey, okay na ako. Yehey, nakawala na ako sa aking dating buhay. Hayahay na ako. Enjoy ko na to. Hindi po. Si Jesus Christ po, gumawa po siya ng si Matthew po, gumawa ng isang the best na hakbang sa buhay niya para mahawaan, para mahawa yung mga tao sa kanya. Maging sabi nga, naalala ko yung mensahe ni Teacher May, di ba? Maging contagious ka. Dapat maging makahawa ka. Parang sakit na nakakahawa. Parang sakit na pag nadikit ka sa kanya, ikaw mahawaan. Okay? Parang sakit na pag ikaw ay dumikit, yun ang gustong mangyari, yun ang gustong ipakita ng ating tinatalakay dito na kung saan dapat tayo ay maging kagaya ni Mateo na kung saan hinawaan po niya yung kanyang mga kaibigan, yung mga taong malapit sa kanya, yung mga taong kadikit niya. Okay? Sana po tayo po ina-encourage na gawin natin, sundin natin, gawa natin ang paraan. Sa pamamagitan natin, maraming tao ang mahawa sa atin. Wag natin i-standby lang. Okay? Yung blessing na tinanggap natin kay Lord, wag natin i-standby. We have to pass it on. At maraming tao ang nangangailangan. Sabi nga kanina, doon sa previous na message natin, na napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Okay? And mga kapatid, sana po sa ating pagtatapos today, sana po tayo po ay magkaroon ng conviction to share the Word of God. To share the blessing na ating pong tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko, ulitin ko po, ang plano ng Diyos para sa atin is malaki. Gusto niya na lahat tayo ay maging mga harvesters niya. Gusto niya lahat tayo maging kagaya ni Mateo na mag-imbita
magtawag ng mga taong kagaya niya before. Nang sa ganun sila ay makawala sa kanilang kinalalagyan. So praise God po sa kanyang mensahe sa atin tonight, and I pray to God na tayo po ay na-bless, tayo po ay napagpala, at tayo po ay namulat kung saan tayo ay hindi lang basta tinawag ng Panginoon. Tinawag niya tayo to share the good news of salvation. So let us pray. Father God, we thank you very much for this message that you have given to us this morning. Salamat po, dakilang Diyos, na kung saan kami po ay inyong nire-remind sa aming calling. Salamat, Lord God, na kami po ay inyong muling binubuhay upang gawin yung purpose ng pagtawag mo sa amin. And I thank you, Father God, because may mga times, may mga pagkakataon na nagiging kampante kami. Nagiging kampante na kami doon sa aming kinalalagyan. Anyway, ligtas na ako. Anyway, okay na yung pamilya ko. Anyway, secured na kami. Ba't hindi po yun ang gusto ng Panginoon? Ayos ng Panginoon na ang lahat ng tao, godless, ano man yung kanyang kalagayan, ano man yung kanyang sitwasyon, ano man yung kanyang buhay, sabi ng Panginoon, abutin natin sila. Tawagin natin sila. Kaya ang kanyang ginawang pagtawag sa atin. Maraming mga paraan para po ito ay magawa natin. Okay? And sa panahon natin ngayon, napakadali po natin itong magawa because we have a gadget, we have cellphone. We have a platform na kagaya nito. Hindi natin kailangan magsalita pa verbally harapan sa tao. Dito po sa magitan ng platform na meron tayo ngayon, ay napakadaling gamitin para ibahagi, i-share ang salita ng Diyos. Okay? Kung noong una sa face-to-face, mahirap pong gawin. Okay? Kasi nga, medyo nahihiya pa tayo. Medyo natatakot pa tayo. But dito po sa platform na meron tayo ngayon, okay? Hindi na kailangan na tayo po ay mahiya, matakot. Because all we have to do is to move our hand. Okay? Para pindutin, isulat yung mensahe ng Panginoon ng kaligtasan sa ating cellphone. At ito ay ipasa, ito ay padala. Send. At ito ay nakakarating kahit sa lugar. Kahit sa mga probinsya natin. Kahit sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. Mga classmates natin. Mga office mates natin. Okay? Samantalahin po natin yung ganitong pagkakataon na mayroong ganito. Na ito yung ibinibigay sa atin na paraan. Kasi po pag wala na po yung pandemic, back to face po tayo. At maybe minsan pagka hindi po tayo ay mahihiya tayo magsalita ng harapan. Pero dito po, sabi ko nga po kanina, no need to shame. Kasi nga po, pindot-pindot lang po tayo. Click lang and send. Okay? So napakadali. Kung tayo po ay madalas nagpo-forward tayo ng mga iba't ibang klase ng message, why not i-forward yung message of salvation? Okay? Gawin po natin yung Great Commission na iniatang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa mamagitan po ng pagpapahayag, pagsesend ng mensahe ng kaligtasan. Lord, we thank you very much. We thank you, Father God, for allowing this message to us today, na ito ay makita namin, ito ay marinig namin, at magising mo kami, Panginoon, sa aming pagkakahimlay, sa aming pagkakakontento sa buhay. Lord, we bless you, exhort you, and we magnify you today. Sa iyo, O Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluwalhati, at lahat ng pagdakila sa araw na to. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen.